May nag-i-enroll na sa akin. Yeah. May nag-i-enroll na sa ating At maganda to kasi ngayon actually ay somebody from Perth ay may nagwa-watch. So, yung nasimulan ko dyan, sa lahat na nanonood dyan, ay pwede na natin ipagpatuloy through PSS subjects. Okay? May nag-i-enroll na. Puro lang to sa ibang bansa, mga kapatid. So, nauunahan kayo rito sa Pilipinas. US to, US. Okay? All right. That's good. Amen? All right. And last week, last Wednesday, wala po ako rito. And kanina, actually meron pa akong hindi nagawa actually kanina, naiwanan kong trabaho doon sa ranch kasi may mga dapat pang bilhin na mga dapat ilalagay, i-install, pero hindi ko nakuha kasi na-short na ako ng time. And hinahabol ko po yung time dito sa service. And kaya the other week pa, may kinausap akong preacher, sabi ko, ikaw mag-preach. Pag hindi nakarating si Pastor Louie, ikaw mag-preach. Ngayon, sabi ko rin naman kanina, pag hindi ako nakarating, ikaw din na mag-preach. Sayang naman, 2 linggo na siya nag-aaral. Kung hindi pa natin pag-preach siya niyan, baka maburo yung mensahe ng Panginoon. No? So, let's give him time to speak for us. At ako po'y naniniwala na siya ay magiging blessing po sa atin. Okay? All right, shall we all stand, please? And Brother Rafi will come and preach for us. Alright, so magandang gabi po sa ating lahat at salamat po sa pribilehyo na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon sa umagitan po ng ating butihing pastor. At salamat po sa ating pastor na patuloy na binibigay sa amin ang pagkakataon na katulad po nito. At ako po ay nagpapasalamat sa training po ng ating pastor. Alright, so hindi na po tayo magtatagal ngayon pong gabi at sapagkat nangangatog na yung tuhod ko. mas maganda pang umakyat sa bubong eh. Hindi gaanong nangangatog eh. Okay, so ngayon pong gabi ang pag-uusapan po natin is all about the capability of the church. At yun po ang napili kong mensahe po ngayong gabi. Sapagkat ay nais ko lamang po na maging pagpapala ngayong gabi. At ito po ay napakalaking tulong po sa akin bilang isang Kristiyano. Amen. Alright, so buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 3 in verse 15. Are you there? Amen? Okay, basahin po natin. Sundan nyo na lamang po. Sabi po dito sa Biblia, 1 Timothy chapter 3, verse 15, But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So, yun po ang pag-uusapan po natin. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ay gusto ko lamang po na maging pagpapala sapagkat bunga po ako nito. Okay, kaya maiksi lamang po ito. Alright, sige po, at tayo muna ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, na mapagpala po sa lahat. Lord, salamat po sa kadakilan, katapatan niyo po sa buhay po namin. And once again, thank you, O God, for this privilege na muli ay makapagpahayag po ng iyong salita. Hindi man po ako, O Diyos, karapat-dapat. Subalit, Panginoon, salamat po. Ginawa niyo pong worthy, O God, tonight
upang ipahayag po ang iyong salita. Salamat po sa iyong salita na patuloy na ipinagkakalob po sa amin. Dinadalayan ko, Panginoon, na pagpalain niyo po ang pag-aaralan po namin ngayong pong gabi. Kayo po ang manguna po sa amin, Banal na Espiritu, gabayan at pangunahan niyo po kami, Holy Spirit of God. At muli, O Diyos, kami po ay humingi ng kapatawaran sa amin mga pagkulang at pagkakasala. Lahat ng ito, O Diyos, binabalik ko sa inyo ang kapurihan at pasalamat sa ngalan ng Panginoon Hesus. Amen. Alright, sige po, at tayo po ay makakaupo na. Okay, so dito po sa binasa po natin, ito po ay of course sulat po nito ni Apostol Pablo kay Timothy at talagang itinatagubilin ni Apostol Pablo kay Timothy yung kahalagahan, yung foundation ng simbahan, yung capability ng simbahan para sa mga tao. Especially sa mga Kristiyano. Sapagkat napakahalaga na maunawaan po natin ngayong pong gabi at yung capability ng simbahan para po sa atin. At napakaganda na kung saan ay bilang isang Kristiyano ay magkaroon po tayo ng pagkakataon ng kung saan ay matuto sa ganitong klaseng bagay na ito. Okay? Kaya mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon sapagkat nandito po tayo, simbahan. Sabi ko nga, kagabi, nire-review ko po yung aking ginawang sasabihin. Sabi ko, ito po ay lagi po nating naririnig. Lagi po nating naririnig sa ating mahal na pastor. At ito rin po ay narinig din po natin kay Pastor Louie. So, lahat po ng mga sasabihin ko po ngayong gabi ay walang bago. At yan po ay naririnig po natin. Nga lang, mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat ako po ang recipient ng mga naririnig po na kung saan itinuturo na salita ng Diyos. Amen? Kaya dito po, pag sinabi po ditong the capability of the church, capability means the power or ability to do something. Meaning, ang simbahan lamang ng Diyos ang may kakayanan upang gawin ang mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen. That's why God gets the glory to His own church. Alright? Why to this His own church? Because God is the founder of our church. Amen. Kaya normal lamang po mga kapatid na kung saan ay ang simbahan natin ay mayroong capability na para sa kanyang mga tao sapagkat first ang nagtayo nito, ang nagtatag po nito, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, tandaan po natin na ang bawat isa dito sa atin, families, young people, young men, young ladies, at ang bawat isa ay nangangailangan ng simbahan. Nangangailangan po tayo ng simbahan. Sapagkat ang simbahan na ito, ayon po dito sa binasa po natin, ito po ay ground ng katotohanan. This is the pillar and ground of the church. Ground ng katotohanan. Ito po yung simbahan po natin. Kaya nga mga kapatid, ako po ay papasalamat sa Panginoon sapagkat dinala po ako ng Diyos sa simbahang ito. Salamat sa Panginoon. Because the church has got the capability upang ipaabot sa mga tao ang nais ng Diyos for His own purpose because the church is the pillar and ground of the truth. Kaya nga mga kapatid, yung simbahan, yung may capability upang ipaabot sa atin yung purpose ng Diyos para sa atin. Of course, ako po ay naniniwala na bawat isa po sa atin ay mayroon din po tayong purpose. Pero salamat sa Panginoon sapagkat sa magitan ng simbahang ito, ipinapaabot sa atin, ipinapaalam sa atin, at sinasabi sa atin ang pinakamagandang purpose ng Diyos sa buhay po natin. Amen.
Kaya nga, yun po ang kagandahan. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, lagi po natin ito naririnig mula sa ating mahal na pastor at ang sinumang nagsasalita po rito. So ang kagandahan po rito, pag ito po ay pinanghawakan po natin, magkakaroon ng ibang direksyon yung buhay po natin. Number 1, na makikita po natin, kung anong capability ng simbahan po natin. Ang simbahan natin, ang simbahan ng Diyos ay may capability, may kakayanan na ipaabot yung purpose ng Diyos sa buhay ng tao para sa kanyang pagbabago. Ulitin ko po, ang simbahan na ito o simbahan ng Diyos ay may capability na ipaabot yung purpose ng Diyos sa buhay niya para sa kanyang pagbabago. Mga kapatid, napakahalaga ang simbahan. Alam ko ang tao pwedeng magbago without the church. Pwede siya magbago sa kanyang physical na kaanyuan. Pwede siya magbago. Ang tao ay pwedeng magkaroon ng magandang pag-uugali kahit walang simbahan. Pero mga kapatid, ang mamimiss ng isang tao, maari mabago ang kanyang kasuotan, maari magbago ang kanyang pananamit, maari magbago ang kanyang pananalita, maari magbago ang kanyang pag-uugali, but how about their spirituality? Papaano niya ngayong babaguhin without the church? Amen? Kaya nga napakahalaga mga kapatid, yung simbahan, sapagkat yun ang magtuturo sa atin ng tunay na pagbabago. Hindi lamang, sabi nga ng ating mga mahal na pastor, hindi lamang po na pagbabago physical, skin deep, kundi yung pangkalooban. Yun ang pinakamaganda na kung saan dapat mabago. Sapagkat kung mayroon tayong maayos na kalooban, sigurado mayroon po tayong maayos na panglabas. Amen! Kaya nga, napakahalaga po mga kapatid yung simbahan. Bakit yung sinabing napakahalaga? Even in the Old Testament, si King Josiah, 2 King chapter 23 in verse 2. Puntahan lamang po natin. 2 King chapter 23. Basahin po natin sa verse 1. In verse 1, sabi po sa Biblia, "And the king sent, and they gathered unto him all the elders of Judah and Jerusalem." Verse 2, "And the king went up into the house of the Lord, and all the men of Judah, and all the inhabitants of Jerusalem with him, and the priests, and the prophets, and all the people, both small and great. And he read in their ears all the words of the book of the covenant, which was found in the house of the Lord." Okay? So ano po ang makikita po natin dito? At nais kong ipakita po ngayong gabi. Si King Josiah as a king, pwede naman siyang pampaniwalaan Nadalhin niya yung kanyang mga nasasakupan, yung mga tao sa palas. At doon basahin yung covenant ng Diyos. Yung sinasabi dito, the book of the covenant. Yung salita ng Diyos. Pwede namang gawin yun ni King Josiah sa kanyang palasyo. At doon siya magsalita. Pero bakit inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan, ang kanyang mga tao, na kung saan lahat sila ay pumunta in the house of the Lord? Sapagkat alam ni King Josiah yung kakayanan ng simbahan Alam ni King Josiah yung capacity ng simbahan, kapasidad ng simbahan. Alam ni King Josiah yung kung ano ang mayroon sa simbahan. Amen. Alam kong mga kapatid,
Sapagkat si King Josiah, he knew kung ano ang pinangako ng Diyos kay King Solomon pagdating po sa simbahan. Puntahan po natin para makita lamang po natin kung bakit ko sinasabi po sa inyo ngayong gabi yung capability ng simbahan. Amen. Sabi po dito sa Biblia, 1 King, chapter 9 and verse 3. Medyo magbubuklat lamang muna tayo, ha? Okay, 1 King chapter 9 verse 3. Sabi po dito sa Biblia, ito yung pangako at ito yung ipinangako ng Diyos kay King Solomon nung siya ay nag-build ng templo ng Diyos. Bagamat magkasabay po yan, yung bahay din ni Solomon, yung palasyo, magkasabay po na binuild. Pero ito po yung ipinangakuan ng Diyos. Okay? Sabi po dito sa Biblia, and the Lord said unto him, I have heard thy prayer and thy supplication that thou hast made before me. I have hallowed this house. What is this house? The house of God. The church. Sabi sa Biblia, I have hallowed this house. Pag sinabing I have hallowed this house, it means the Lord declared that He has signified the sanctification and consecration of the temple or the house of God as a sacred space or set apart for to worship and glorification of God. Okay? Sabi sa Biblia, which thou hast built to put my name there forever, and my eyes and my heart shall be there perpetually. Ibig sabihin, eternally. There is no end. Yung presensya ng Diyos ay nandiyan po sa simbahan ng Diyos na kung saan binuild ni Solomon until the New Testament na ang sabi ng Panginoong Kristo ay, sabi ng Panginoon, napakaganda, Peter, upon this rock, I will build my church. In Matthew chapter 28, in verse 20, ang sabi ng Panginoong Kristo, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Birin mo, ang layo na nito. Pero hindi nagbago ang pangako ng Diyos. Hindi nagbago ang pangako ng Diyos pagdating sa church. Kaya nga napakahalaga ang simbahan. Kung gusto natin magbago, hindi lamang physical, magbago tayo sa ating spiritual na buhay. Ang kailangan po natin, simbahan ng Diyos. Amen! Nandyan yung pangako ng Diyos eh. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, bunga kasi ako eh. Bunga ako. Kaya nga yun po ang kagandahan pag may simbahan po tayo. Kaya nga mga kapatid, tingnan nyo, alam na alam ni King Josiah kung anong kanyang gagawin eh. Sa totoo lang, bilang isang hari, sabi ko, pambihira, pwede naman niyang dalhin sa palasyo. Actually, mga kapatid, hindi tayo ignorante. Halos karamihan ngayon, tayo. Talagang, pag sinabi, halika, punta tayo sa palasyo. Sa palas, sa Malacanang Palas. Ay, pambihira, grabe yung ano natin. Ha? Pupunta ako doon. Pwedeng gawin ito ni King Josiah. Na doon niya gawin sa kanyang palasyo. Pero hindi. Alam ni King Josiah kung anong kanyang gagawin na kung saan mas magiging epektibo sa mga tao upang magkaroon sila ng covenant sa Diyos. Amen. Mga kapatid, kung si King Josiah ay naniniwala sa capability ng simbahan, sino pa naman tayo? Para hindi tayo maniwala sa Diyos, sa capability ng simbahan,
yung kakayanan ng simbahan. Kaya nga salamat sa Panginoon. Nangako ang ating Panginoon sa church, from Solomon hanggang ibinil ng Panginoong Kristo, hanggang ang Panginoong Kristo ay itinagubilin ang kanyang ibinil na church sa kanyang mga disciple na tinawag na mga apostol. At ang kanyang pangako, sabi niya, hindi ko kayo pababayaan at hindi ko kayo iiwan. Hanggang katapusan ng mundo, kasama niyo ako. Bakit? Nangako siya eh. Ganyan ang Diyos po natin. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mag-alangan sa simbahan po natin. Huwag po tayong mag-alangan sa simbahan po natin. Bagkus dapat pahalagahan po natin. Kasi ito ang pag-asa po natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang point natin ang simbahan ng Diyos ay may capability, kakayanan upang ipaabot yung purpose ng Diyos sa buhay natin pagdating sa pagbabago. Marami ang taong gustong magbago. Marami ang tao na gustong mabago. Marami ang tao na kung saan nais ng pagbabago. Pero mga kapatid, papaano magagawa niya sa kanyang sarili na gusto niyang mabago, pero ayaw naman niya ng simbahan? Kaya tingnan niyo po mga kapatid ang ginagawa po natin. Mula sa malayong lugar, mula sa iba't ibang lugar, iniimbitahan po natin sila, sinasabihan po natin sila na sumama kayo sa simbahan, halik kayo, mag-join kayo sa aming panambahan, sapagkat napakahalaga ang simbahan para sa kanila upang magkaroon sila ng pagbabago. Napakahalagang simbahan. Kaya nga mga kapatid, yun po ang kailangan po natin. Kaya nga nandito na po tayo. Meron po tayong mga bisita. Meron po tayo ditong second timer. Nandito na po tayo. Ano pang pag-aalangan natin para hindi natin ibigay ang sarili natin sa simbahan ng Diyos? Sa gawain ng Diyos. Amen. Kaya ngayon po ang kagandahan sa simbahan po natin. Mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Sapagkat mayroong tao na nagdala po sa atin dito. Mayroong tao nagtiyaga po sa atin dito. Isa na ako doon. Ayan, nakikinig. Salamat sa Panginoon. Nung ako po ay nakarating po rito simbahan, of course, laki naman po ako sa labas eh. Minsan kunikwento ko nga doon sa mga kasamahan ko, yung kanilang mga alibay, siyempre barkada, lahat. Sinasabi ko sa kanila, lahat yan naranasan ko. Nung ako ay nasa probinsya, namuhay ko sa barkada. Sabi ko nga sa kanila nung 2001, nagkaroon kasi yung problema sa lugar po namin. Grabe talaga yung drugs, lahat, matindi. At nagkaroon po ako doon ng kaibigan. Nandyan si Sir Rudy. Naalalay ng mayor po doon sa Giwan. At doon po ako nakilala. At lahat ng mga koneksyon, mga kilala ko kung sinong mga kasamahan ko doon sa position. Halos karamihan doon pulis. Pero sabi ko nga, isa na po ako subject for tukhang. Alam ng tatay ko, at walang kaalam-alam yung mga kaibigan ko. Ang nakakaalam lang, yung isa kong kaibigan sapagkat siyang nag-inform sa akin. Maglaylo ka muna. Pero mga kapatid, sa barangay namin, grabe, sabi ko nga,
Pag bumaba ako sa barangay, yung trabaho ko dati, konduktor ng bus ng tsuhin ko. Akong pinagkatiwalaan niya, akong namamahala. Kung anong remit ko sa kanya, yun lang para sa kanya. Pero sa totoo lang, sinasabi ko sa aking mga kasamahan, 3 kami, anumang problema mayroon kayo, basta't nandito kayo sa bus, sama-sama tayo. Pero pag nagkaroon kayo ng problema na wala kayo rito, dahilan naglalasing kayo, di ko kayo pananagutan. Di ko kayo sasagutin. Kaya magandang samahan po namin. Pero mga kapatid, sabi ko nga magandang samahan namin. Pero anong nag-uugnay sa amin? Anong basihan namin? Wala. Maliban sa bisyo. Yun naman mga kapatid, lahat po tayo, maaari yung iba hindi naka-experience, pero halos lahat ng mga kalalakihan, it may be kayo po ay nakaka-experience. It may be hanggang ngayon ay na-experience nyo. Pero mga kapatid, nagkakaroon lamang po kayo ng kasiyahan is because dahilan sa kasalanan. Pero tanggalin dyan yung kasalanan. Anong koneksyon? Wala. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon na kung saan mayroong isang tao na pumunta sa lugar namin, nagbahagi ng salita ng Diyos, nangaral ng salita ng Diyos, at nag-imbita na kung saan pumunta dito sa simbahan para makapakinig ng salita ng Diyos. And now, binaunlakan yung paanyaya at nakapakinig ng salita ng Diyos at tuloy-tuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Hanggat hindi ko namamalayan yung napapakinggan ko na salita ng Diyos, yun ang nagbibigay sa akin ng magandang direksyon sa buhay ko. Bakit? Sapagkat mayroong simbahan. Anong mayroon sa simbahan? Katotohanan. Amen. Ang nagbabago sa tao, yung katotohanan. Kaya nga lang, nagkakaroon ng capability ang simbahan sa pagbabago ng tao sapagkat sa simbahan, pinag-aaralan ang katotohanan. Amen. Kaya nga napakaganda pag may simbahan. Amen. Napakaganda pag may simbahan. Kaya nga mga kapatid, salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkakasama-sama sa ganitong klaseng okasyon. Pagtitipon, na kung saan ang pinag-aaralan lagi ay salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat yun ang kailangan po natin. Yun po ang kailangan po natin. Kaya nga napakahalaga ang simbahan. Kaya nga malaki ang magagawa ng simbahan sa bawat isa sa atin. At lalo na sa pamilya natin. Amen. Kaya nga, sabi ko nga, napakadali. Alam niyo ba kung bakit? Napunta ko dito sa simbahan, sir. Wala akong pamilya. Solo. Tanda ko pa, sir. Nakaupo ako dyan. Sabi niya, Brad, kailan ka mag-aasawa? Sabi ko, 30 years old, mag-aasawa ko, sir. Hindi naman ako kilala ni pastor Basta't nakaupo ako dyan. Sige lang, trabaho. At ginawa ko ng ating mahal na pastor na leader ng mga young people. Preparation. Mga kalalakihan, mga barako nung araw. Iba-iba nandyan. Yung iba yun, nasa may pintuan. Sige lang, hindi ko namamalayan. Hanggat tuloy-tuloy na pumupunta ako sa simbahan, hanggat lagi may ina-apply ako sa buhay, tuwing nakakapunta ako ng simbahan, nakakapakinig ako ng katotohanan. Tinanong ako ng ating mahal na pastor, ang edad ko, sir, 24 years old. Oh, kala ko 60. Sabi ko, 30. Bago ako mag-30, kinausap po ako ng ating mahal na pastor. Ayun, paunti-unti na. Nakakasama na po ako doon sa coffee shop, yung dinner fellowship.
Sabi niya, Rapi, handa ka na ba? Sabi ko, sir, handa na po. Hanggat nagsabi ng ating mahal na pastor kung sino ang mapapangasawa ko. Hindi ako nagdalawang isip. Hindi ako nag-alangan. Hindi ako na kung saan ay mayroon pa akong iisipin. No? Alam mo ba kung anong dahilan? Dahilan nandito pa ako simbahan, lagi pa akong nasimbahan, trabaho, simbahan. Ipinapaliwanag po sa atin kung ano ang purpose ng Diyos. Ipinapaalala lagi sa atin na mayroong magandang purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ko, sige sir, boom, o sige, fight. Sabi ni ating mahal na pastor, sige, pag-pray mo. Wala, di pa nga ako nananalangin, sinagot na ako, sir. Kaya nga naubos yung buhok eh. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon. Malaki ang tulong ng simbahan. At ngayon may pamilya na ako. Dahilan sa simbahan, napaka-easy ang buhay. Bilang may pamilya, bilang isang may pamilya. Bakit? Nasimbahan ka eh. Nasa simbahan ka na may capability upang ayusin ang pamilya mo. May capability para maayos yung buhay mo. May capability para ayusin ang mga young people. Para ayusin yung mga mother. Para ayusin yung mga tatay. Napakalaking tulong ng simbahan. Amen! Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, si King Josiah na lang eh. Magandang halimbawa yan. Kaya nga mga kapatid, magpasalamat po tayo sapagkat ang simbahan po natin may capability upang ipaabot sa atin ang purpose ng Diyos sa buhay natin para sa ating pagbabago. Hindi lamang po yan. Hindi lamang po yan na ang simbahan natin ay may capability na ipaabot sa atin yung purpose ng Diyos sa buhay natin para sa ating pagbabago. Kundi ang simbahan din natin ay may capability upang pagtibayin o panatilihin ang pagbabago natin. Amen! Ulitin ko po. That's good. Yeah. Ang simbahan, hindi lamang po ang simbahan na kung saan ay may capability upang ipaabot sa atin yung purpose ng Diyos sa buhay natin para sa pagbabago natin, kundi ang simbahan po ng Diyos, ang simbahan po natin ay may capability upang pagtibayin at panatiliin natin yung pagbabago natin. Amen! Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ang simbahan. Kung binago na tayo ng Diyos, huwag na natin hayaan pa na mawala pa tayo sa simbahan sapagkat pag tayo ay nawala na sa simbahan, ano ang ground natin para manatili tayo sa pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay po natin? Ano pang foundation natin? Ano pang yung ground natin? Ano pang pwedeng panghawakan natin kung aalis tayo sa simbahan ng Diyos? At kung hindi natin pahalagahan yung simbahan ng Diyos. Kasi nga doon po sa binasa po natin. Sabi ni Apostol Pablo, the church is the pillar and ground of the truth. Kaya nga ito na yung ground. Kung gusto mo magbago, ito na yun. Kung gusto mong ayusin yung pamilya mo, ito na yun. Kung gusto mong ayusin yung sarili mo, mga kabataan, ito na yon. Huwag na kayong mag-alangan pa. Di naman ako pinapansin dyan. Minsan si Sir, hindi pa ako sinusundo. Hindi nga ako pinupuntahan.
Huwag na kayong mag-alangan. Ito na yon. Sapagkat ang simbahan natin, yun ang kakayanan. May capability, may power. Bakit may power? Kasi nga, ang founder natin, makapangyarihan. Ang Panginoong Jesucristo. Siya ang nag-establish ng kanyang iglesia. Siya ang nagtatag. Kaya nga, mga kapatid, napakaganda. Minsan, pinaglalaruan lamang po natin. Ang pagpunta ng simbahan. Minsan hindi natin pinapahalagahan. Pero mga kapatid, alam ba na ginagamit ito ng Iglesia ni Cristo? Sabi sa Biblia ay na John chapter 10 verse 9. Okay? Ulitin ko po. Ang simbahan po natin hindi lamang may capability para ipaabot sa atin yung purpose ng Diyos sa buhay natin, sa pagbabago, kundi may capability upang mapanatili tayo. Kasi binago na tayo ng Diyos eh. Papaano mapapanatili yung pagbabago na yon na ibinigay sa iyo ng Diyos? Kaya nga, kailangan po natin simbahan. Kaya nga, ito po ay ginagamit. Sabi yung napakagandang talata po ito. Buksan po natin. Oo nga po. Siya nga po. John 10:9. Sabi sa Biblia, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be what? Siya nga po. Ang sino man pumasok sa kanyang iglesia ay ligtas. Maliligtas. Totoo naman po yan. Kaya nga kinakailangan, nasa iglesia tayo ng Diyos, nasa iglesia tayo ng Panginoong Jesucristo, kinakailangan pahalagahan natin yung iglesia ng Panginoong Jesucristo upang manatili po tayong bago. Save po tayo dyan eh. Yung pagbabago na binigay sa atin ng Diyos, save po tayo dyan. Sapagkat pag tayo po ay mawala sa iglesia ng Diyos, sa simbahan ng Panginoong Jesucristo, anong possibility? Ano ang kakayanan pa para ngayon mapanatili tayong bago? Amen! Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, walang imposible sa isang tao na mabago sapagkat ang church, ang simbahan has the capability and the power to change it. Para mabago. Kaya nga ang simbahan ay may kapasidad para sa atin. Mga kapatid, ano man ang kalagayan po natin, ano man ang katayuan po natin, ano man ang mayroon tayo, ano man kakayanan po natin, hindi yan po pwedeng tumbasan yung magagawa, yung kakayanan ng simbahan para sa iyo, sa iyong kakayanan. Hindi po pwedeng tumbasan. Ano mang mayroon tayo, hindi po pwedeng tumbasan yan, yung kakayanan ng simbahan at yung kakayanan nyo. Kaya nga ganun kahalaga ang simbahan. Ganun ang magagawa ng simbahan sa buhay po natin. Amen! Mga kapatid, imposible sa isang tao ng Diyos at binago ng Diyos na hindi niya kakailanganin ang simbahan ng Diyos sapagkat kung walang imposible sa tao na binago ng Diyos dahilan sa simbahan na ito, imposible din sa isang tao na binago ng Diyos na hindi niya kailangan ang simbahan ng Diyos. Amen.
Kung hindi imposible sa isang tao na mabago, dahilan sa kakayanan ng simbahan para sa kanyang pagbabago, hindi rin imposible. At posible din sa isang tao na binago ng Diyos na hindi niya kakailanganin ng simbahan ng Diyos. Amen! Kaya nga yun po ang tinuturo po sa atin. Salamat po sa simbahang ito na ipinapakita po sa atin ang kakayanan, ang kailangan. Itong kailangan natin eh. Amen. Itong kailangan po natin. Kaya nga ang isang simbahan ay maayos. It's because merong individual members na maayos, na nagkakaisa sa katuruan, nagkakasama-sama sa isang katuruan, at yung katuruan na yun na itinagubilin ng Diyos sa kanyang iglesia at ipinagpatuloy ng kanyang mga disciple sa pamamagitan ng kanyang mga disciple. Until now, yun ang ginagawa po natin. Pinagpapatuloy lamang. Epektibo na to eh. Ipinagpapatuloy lamang. Mula sa Old Testament, mula sa Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang mga disciple at sa kanyang mga apostol, pinagpatuloy at hanggang ngayon, yung ating mahal na pastor, na pinagpapatuloy kung ano yung itinuturo ng Biblia. Bakit? Kasi nga, ito na yung ground. Pagdating sa katotohanan, ito na yun, yung simbahan. Kaya nga, wala tayong rason para mag-alangan pa tayo na hindi natin mahalin ang gawain ng Diyos. Amen! Kaya nga napakaganda, mga kapatid. Napakahalaga ang simbahan ng Diyos. Kung ito ay mahalaga sa buhay natin, yung simbahan ng Diyos, at kung ang simbahan ng Diyos ay may capability para sa atin, ano ang response natin? Amen. Anong response natin? Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon na nandito tayo simbahan. Amen. Ang kagandahan nito. Salamat sa Panginoon na idinagdag tayo ng Diyos sa kanyang iglesia. Yun po ang kagandahan sa iglesia po natin. Hindi po pwede na kung sino-sino lamang tao ang pwedeng magdagdag sa kanyang iglesia. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang may authority na magdagdag sa kanyang iglesia sapagkat siya ang nagtatag nito. Amen! Kaya mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Panginoon na kabilang po tayo sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa Panginoon na mayroon po tayong butihing pastor na patuloy na nagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat yun naman po ang sabi ng Biblia, I will give you pastor according to mine heart. At yun ang magpipid po sa atin ng knowledge and understanding. Kung wala tayong simbahan, papaano tayo mapapakain? Papaano malalaman natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos? Kaya nga napakahalagang simbahan. Yun po ang capability. Yung magagawa ng simbahan. Napakahalaga yung magagawa ng simbahan. Kaya sinasabi kong napakahalaga ang magagawa ng simbahan sapagkat ang bawat isa sa atin, ito na yun eh. Yung mga binago ng Diyos, saan mo makikita? Nasa iglesia ng Diyos. Amen. Yung mga binago ng Diyos, nasa iglesia ng Diyos. Hindi po pwede na ang binago ng Diyos ay wala sa iglesia ng Diyos. Amen. Hindi po pwede. Bakit? Sapagkat ito yung ground. Ito yung ground.
Kaya mga kapatid, pahalagahan po natin. Every time na pupunta tayo po rito, maaari hindi maganda yung spirit natin, paglabas natin sa tahanan natin, o habang papunta pa lamang po tayo rito. Pero nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, anumang naranasan natin sa labas, pag nandito na tayo sa loob ng simbahan, dapat pahalagahan natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi nga, malaki ang magagawa ng simbahan para sa atin. Amen. Kaya nga mga kapatid, wala tayong rason para hindi natin pahalagahan at mahalin ang simbahan ng Diyos o ang gawain ng Diyos. Yun ang dahilan. Amen. Salamat sa Panginoon na mayroon po tayong simbahan. Salamat sa Panginoon na mayroon po tayong pastor. At salamat sa Panginoon na nagkakasama-sama po tayo ngayong gabi dahilan sa salita ng Diyos. Kaya anong response naman po natin? Anong response po natin? Tayo po ay tumayo. Dakilang Diyos, Panginoon, na mapagpala po sa lahat. Lord, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin ngayong gabi. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, sa buhay po namin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy po namin mahalin ang iyong iglesia. Sapagkat ito po ang dahilan kung bakit naayos yung buhay po namin. Kung bakit nagkaroon po kami ng maayos na buhay is because dahilan sa capability po ng church. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Pagyamanin niyo po ito sa buhay po namin. Lahat ng ito, O Diyos, binabalik ko sa inyo ang kapurihan at pasalamat sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Let's come to the throne of God. Amen. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Brother Rafi. Napakaliwanag na amin pong naunawaan, O Diyos, ang kahalagaan ng niyo pong iglesia. Salamat na kami po'y dinagdag niyo rito sa inyong iglesia. Salamat na kami kabilang sa inyong pamilya at hindi lamang sa inyong pamilya. Pinili niyo kami mula sa pagiging membro ng pamilya ng Diyos na maging kabilang sa iglesia ng Diyos. Salamat po at pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat po ng narinig namin ito.
Kayo pong mauna sa amin at nawa ang bawat isa makita ang kahalagahan po nito. Ito po ang aming dalangit para salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Well,